Panginoon. Sa magandang pagkabasa ni Kuya Manny, no? So sa susunod, hindi lang yan magbabasa, mag-preach na rin yan. Ang ganda ng boses. Kaya nirequest ko talaga siya na basahin kasi mahaba-haba yan. Kaya basahin na yan. So, ang kasalukuyang ating pong pinag-aaralan ay bakit po binabagyo maski ang buhay ng mga Kristiyano. No? So, bakit ang mga Kristiyano ay hindi nakakaligtas sa mga bagyo sa buhay na ito? No? At bakit tayo pinaparanas ng Panginoon sa mga bagyo sa buhay na ito? Nakita natin na Apostol Pablo, bagamat siya ay sinabihan ng Panginoon na siya ay kailangan pumunta sa Rome at doon ay ipangaral ang mabuting balita, humarap kay Caesar at doon ay kanyang sabihin ang kanyang patotoo. Pero makita natin na sinunod naman ito ni Pablo. No? Hindi siya nag-alinlangan, kundi siya ay nandun sa kalooban ng Diyos na sa kanya ay sinabi na pumunta sa Rome. Pero on the way dun sa Rome, habang siya ay sumusunod, no? Sa kalooban ng Diyos, ay nakaranas pa siya ng bagyo. So maaaring itanong natin sa ating sarili ay bakit nga ba ganoon na kahit ako'y nasa kalooban ng Diyos ay may mga bagyong nararanasan sa buhay? Pagkat ito'y katotohanan na makikita rin natin sa kanyang salita. No? Na bawat isa sa atin ay dadanas din ng bagyo katulad ng naranasan ni Pablo. May mga struggle tayong kakarapin. No? Na kung saan, kuminsan, akala natin ay wala na tayo sa loobin ng Panginoon, pero nandun pala tayo mismo sa center ng kanyang will. So, minsan, parana sa atin yung mga pain, yung mga suffering. Pero lagi nating tandaan, sa ganitong pangyayari, ang pangako ng Diyos sa atin, Hebrew 13:5, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Tayo saglit na manalangin. Panginoong Diyos, sa pagtunghay namin sa talatang ito, mga talatang ito ng gawa, ay tunay nga po, Panginoon, na maipakita niyo sa amin ang inyong mga gawang mahimala. Mga bagay na kung saan ay magpapakita po, Panginoon, ng inyong pong kaluwalhatian sa buhay ng inyong pong mga anak. Nawa nga po, Panginoon, ay marinig ang inyong tinig. Gamitin niyo po, Panginoon, yung lingkod upang sa mga oras na ito ay ang kadakila at kawalhatian ninyo sa pamamagitan ng inyong salita ay matunghayan ng bawat isa sa amin. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron nga lang sagot sa mga katanungan na yun na 7 ways para hindi tayo bagyuhin, no, para hindi tayo dumanas ng bagyo, o 5 proven proof, no, para maging storm proof tayo, na ibibigay ko sa inyo, maaari ko ibigay sa inyo. Pero ang katotohanan ay ang Diyos ay kumikilo sa mahimalang pamaraan. At yun ay matutuklasan natin sa kanyang salita. No? Na misteryosong kumikilos ang Panginoon. At hindi siya katulad ng isang mathematical equation na 1 plus 1 equals ganito. No? Ang Panginoon ay hindi ganon. Hindi natin siya kayang ikahon sa mga bagay na ganito. Na may certain formula para kumilos ang Panginoon. At dito makikita natin sa binasa sa atin at sinundan ninyong pagbasa, ay makita natin na mismong si Pablo ay dumanas ng kahirapan. Dumanas din ng bagyo kahit siya ay nasa kalagitnaan ng pagsunod sa ating Panginoon. Yung natural difficulties, no, due to natural forces, ay obviously naranasan niya kahit nasa center siya ng will of God. The Lord appeared to Paul dun sa Jerusalem at sinabi sa kanya na ito ang dapat mangyari sa iyo. Sinunod to ni Paul, pero makita natin na nakadanas pa siya ng bagyo. At patuloy yung bagyong ito ay hindi basta bagyo lamang, kundi patindi ng patindi hanggang makita natin na mismong yung kanilang buhay, mismong yung buhay ni Paul ay
na nanganib dahil sa sinuong niyang bagyong ito. At sabi nga, halos ang kanilang pag-asa ay nawala na. No? Nakaraan ating pinag-aralan na sa verse 20, sabi matagal din yung araw at bituin, di nila nakita at hindi humupa ang napakalakas na bagyo. Kaya sabi niya, kaya't nawala na kami ng pag-asang makaligtas pa. No, yung banggit na yun na kami, kasama dun si Paul. No? So, hindi porke tayo Kristiyano ay maaligtas na tayo, katulad dito kay Pablo. The same, may makasama si Pablo dito sa barkong ito na hindi mananampalataya. May makasama rin siyang mananampalataya. Pero yung bagyo na kanilang dinaanan ay hindi iba kay Pablo at iba dun sa hindi mananampalataya. Madalas, ang gusto natin ganoon kapag tayo naging anak ng Diyos, ang gusto natin, iba yung bagyo natin dahil anak na tayo ng Diyos kaysa sa mga hindi Kristiyano. Pero yung lakas ng alon na dinanas ni Pablo ay katulad din ng dinanas ng mga hindi Kristiyanong nandoon sa barko. Ang hangin, ang pagduya ng hangin, dinanas niya rin yun. Yung pagkawala, yung kadiliman na walang araw, walang bituin silang makita, ay dinanas din ni Pablo, katulad din na dinanas ng mga hindi Kristiyanong nasa barko. At yung kawalan ng pag-asa na may liligtas pa, ang sabi niya dyan, kasama rin akong naranasan niya. Pero bakit? Ito'y utos ng Diyos na gawin sa kanya. Bakit ipidadanas kay Pablo itong bagay na ito? Ito yun ang ating tinatalakay. Nakaraan, nakita natin na may mga bagyo sa buhay natin at dahil sa katigasan ng ating ulo. Dahil hindi tayo marunong maghintay. No? At nasagot natin yung mga bagay na yon. So ngayon, ay ating pong pag-uusapan ano ang mga bagay na dapat natin gawin kung tayo Kristiyano sa gitna ng bagyong ito. Sa susunod na Sunday, ating pag-aaralan naman, bakit kailangan ipadaan tayo ng Diyos sa mga bagyo sa buhay na ito. So, isa-isayin natin ang mga dapat po natin gawin kapag tayo ay nandito sa gitna ng bagyo. Makita natin dito na ibinanggit ni Pablo doon sa kanyang tala nung nagpakita ang anghel sa kanya. No? Matagal-tagal na rin ito at sinabi niya, nagpakita ang anghel ng Diyos sa akin. At sabi niya, maging malakas ang inyong loob. 2 beses niyang binanggit yan. No? Mula sa salita ng Panginoon. Maaaring yung mga hindi Kristiyanong naroon magsabing, meron ko ba nakita ang anghel? Wala akong nakita ang anghel. No? Pero si Pablo ay naging malakas ang kanyang loob sa pagsasalita na yon. Lahat sila ay nandun sa the same na kalagayan sa gitna ng bagyo, nasa iisang barko sila. Kaya ang sabi ni Pablo, ay sinabi sa kanya ng anghel ang mga katagahan na ito. No? God has granted you, all those who sail with you, safety. No? Sabi, ay ipinagkaloob, grinant ng Panginoon, no? Yung mga salitang binanggit diyan sa mga talata na 22, 23. Sabi, nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos. Ang Diyos na sinasamba ko't pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang umarap sa emperador. Alang-alang sa iyo, ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mo sa paglalayag. Sa wika Ingles, sabi, God granted you, all those who sail with you will be saved. No? So, paano makikita natin grinant ng Panginoon itong bagay na ito? Ano ibig sabihin ng grinant? Ibig sabihin lang, si Pablo sa gitna ng bagyo ay ano? Para i-grant ang isang bagay, kailangan ay paano ginagrant yung isang bagay? Kasi mayroong humihingi, di ba? At paano ang Kristiyano yung humihingi? Sa pamagitan ng panalangin. Sa gitna ng bagyo, kailangan makita sa isang Kristiyano ang buhay na kanyang panalangin. At yan ay hindi po dapat natin kalimutan. Anumang kalagayang magkaroon tayo, dapat yan ang unang response natin kahit nasaan tayong kalagayan. Pero especially kapag tayo'y narito sa mga bagyo sa ating buhay, we need to pray. Ito'y reminder para sa atin. Bagamat kasi kahit hindi mga Kristiyano, ay nananalangin kapag